Humina ng super bagyong Uwan pero malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inuulan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Kapatid, una sa lahat, nasa ng bagyong Uwan at kailan ba ito tuloy ang lalabas ng PAR? Yes, Jiggy, tuluyan na ngang nakalayo sa ating bansa or sa ating kalupaan itong bagyong si Uwan at yan po ay nandito na sa western section ng Ilocos Sur. Yan po ay malapit na sa ating Philippine Area of Responsibility at posible ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw ay makalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Kasabay nga yan, yan po ay humina pa. Yan ay nasa borderline na ng ating typhoon category o yung ating nagsisimulang category para sa typhoon na nasa 130 kilometers per hour. Nalakas ng hangin malapit sa kanyang gitna. At kung mapapansin nyo sa ating satellite image, nababawasan na po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan yung kanyang dinaanan o yung kanyang tinumbok at yung ating concentration na lamang ng matataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng kalat-kalat na pagulan ay nandito na lamang po sa western section ng Northern Luzon, kasama po dyan ng Ilocos Region, maging dito sa ilang areas ng Zambales. At habang unti-unti man lumalayo, itong bagyong si Uwan, mas mababawasan pa ang epekto nito sa ating bansa. Sige? At itong mga uulanin na mga areas, no, hanggang kailan pa ito makakaranas sa mga pagulan, Alvin? Yes, bukas pag malayo na po itong si Uwan at pag nakalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility, mas mababawasan pa yung ating mga pagulan. Pero again, medyo malawak po yung kanyang diameter. Sumasabit pa rin po yan sa ilang bahagi nating bansa. So maliban po sa mga possible na kalat-kalat na pagulan, meron pa rin naman tayo mga nararamdaman na breezy at kung minsan mga gusty conditions na dulot ng kanyang panglabas na wind field o yung kanyang panglabas na hangin. Itong bagyong Uwan ay kikilos pa itaas patungo dito sa area ng ating Philippine Area of Responsibility sa itaas na bahagi nito at posibleng ang pumasok muli. Pero yan po ay hindi na hindi na yan magkakaroon ng direktang epekto yung kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna at posible pa yung humina after po niyan tumama dito sa Taiwan. Yan po ay maaaring sa darating na Thursday. Gigi? At Alvin, kailan tayo makakaranas talaga ng magandang panahon? Yes, Gigi. Sa mga susunod na araw lamang habang unti-unting lumalayo itong bagyong Uwan at habang paakyat nga at if ever nga bumalik ito, yung kanyang outer wind field na lamang ang sasabit sa atin. Wala na rin po yung magiging direktang epekto sa atin. At kung mapapansin nyo, meron din tayong tinatawag na pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon. So yan na po yung ating susunod na weather system na makaka-apekto sa ating bansa. At kung mapapansin nyo, malaking bahagi na rin ng ating bansa at nagpapakita na ang araw. At ang mga pagulan natin yan, yung mga afternoon showers at thunderstorms na lamang. Gigi? At Alvin, bago matapos ang taon, ay meron pa bang bagyo na darating sa ating bansa? Yes, Gigi, meron pa naman tayo mga posibleng bagyo na inaasahan bago matapos ang taon na 2025. Pero habang lumalamig po o habang lumalakas pa yung ating amihan, mas nababawasan pa ang tsansa niyan. So halos 1 to 2 bagyo na lang ating aasahan sa buwan ng December. At pagpasok ng January at February, mas mababawasan pa po yan. Posibleng 0 hanggang 1 yung ating inaasahan ng mga bagyo na lamang yan. Dahil nga, mas malamig na yung ating panahon at hindi na masyadong conducive sa pagbuo ng ating mga sama ng panahon at mga bagyo. Gigi? Yan po ang ulat ni Alvin Pura live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.